Busog. Parami yung kain ko. Ang sarap nung kinainan namin. Sino tayo nagsusuta? Paano kami kakain? Sorry kayo maingay May ka-date ako kanina. Oy! Oo. Kumain kami sa isa sa pinakamasarap na kainan sa Malabon. Kilala niyo yun? Yung sa Pansit Malabon may may hint Pansit Malabon. May Pansit Malabon? Oo. Pero mas masarap dito. Alam mo bakit mas masarap dito? Bakit? Kasi may dine-in. Kalaiyan, walang dine-in eh. Alam mo ba yung ka-date ko? Putik, blue eyes. Tapos ka na, Yugi boy. Nakuha ko ang blue eyes white. Gusto niyo bang makita kung sino yung ka-date ko? Tama na, spekulasyon. Ipapakilala ko na. Please welcome, Kuya Kurt! Pasok! Ano yan? Ito! Ano yan? Guys, ito si Ninong Rai. Welcome to my vlog, guys. Tapos may special guest na Kuya Kurt. Dito siya. Eto si Ninong Rai kapag pinanganak sa Utah. Ayan. Tama. Ang ganda niya na. Maganda ba? Bagay. Medyo nahirapan ako dito. Hindi ko alam kung paano ano. Tuturuan kita. Ayan. Kuya Kurt, ang tangkad mo, nang liit ako. Sige. Yan, o, Ayan, di ba? pwede na yun. O, di ba? Ganyan yan. Yung iba kasi, kapag nagdininong ray, nakatakip yung tenga na sa buhok. Yan yung sekreto talaga. Dapat ganyan, tapos may 65% ng buhok dito sa harap. Eksakto yun. Oo, No? eksakto yun. Okay. Teka lang, Okay. sniff check. Okay, pwede. Alam mo kasi, itong mga tanod cup namin, hindi pwedeng laban. Pag nilaban, nasisira. Oo, kumukupas na. So, palit-palit talaga yan. Ayan na. Oo. So, kami ni Kuya Kurt kanina ay kumain kala-aling Lenny. Alam mo ba si Aling Meli, ito totoo to no joke to Si Aling Meli, may isa pang tawag sa tindahan nila. Alin? Yes, ang tawag sa tindahan nila Aling Meli ay kulangot. Anong kulangot? Yes, booger. Bakit? Hindi ko rin alam. Hindi yun hindi yun panlalait dun sa kainan Yung mga lokal, yun talaga yung tawag doon, kumain ka ba kalakulangot o kain tayo kalakulangot. Pero compliment yun. Ano? Compliment yun. Hindi ko alam kung compliment yun, pero yun talaga yung tawag ng mga totoong lokal. Oo. Yun talaga tawag. Kulangot. Kulangot. Not saying na may kulangot yung pagkain nila, hindi yun yung sinasabi ko. Yun lang talaga yung tawag sa kanila. Kung dito ako sa Malabon, tapos tatanungin ko yung isang taga Malabon, nasa ba yung pinakamasarap na kulangot? No. Alam- Nasaan ang pinakamasarap na kainan? Kay kulangot. Yun. Ay, So pupunta okay, tayo kay okay. kulangot. Gets ko, Parang gets gano'n, ko. oo. So ngayon, kakain lang namin ni Kuya Kurt. Dami natin kinain. Kumain kami ng lumpiang hubad, tortang talong, tortang alimasag, mechado, kaldereta, rellenong puset. Ang dami nun. Tapos parang nag-date kaming dalawa kasi siya yung bahala sa pag-order. Sabi ko, ikaw lang ang bahala sa pag-order. Parang ito yung first date natin. Oo. Ang sweet na ni Ninong Rai. Yung date ko nga, nagpasikat pa. Ang laki pa ng binayad eh. Anyway, tinanong ko rin kasi si Kuya Kurt. Sabi ko, syempre, pagkatapos natin kumain doon, hindi pwede pupunta tayo dito sa studio, sa kusina, nang hindi magluluto at hindi kakain. Syempre. So tinanong ko siya, Kuya Kurt, ano yung mga pagkain na namimiss mo sa Amerika? Ang hirap ng mga sinabi. Mahirap i-source yung mga ingredients. Meron pa nga doon isa lasagna daw ng nanay niya. Paano ko malalaman yan, Kuya Kurt? Paano ko malalaman yung lasagna ng nanay mo, Oo di ba? nga, di ba? So binalita namin. Sabi ko, Kuya Kurt, ano ba yung isang pagkain Pilipino na gusto mong matikman? Ano ang sabi mo? Lechon paksiw. Lechon paksiw. Oo. Let's go. Yes. Ngayon, ang lechon paksiw. Ano ang alam mo lechon paksiw? Ito ba yung tira na lechon na pinaksiw? Yan. Hindi yan yung gagawin natin ngayon. Kasi mas gusto ko yung gagawa ka ng lechon kawali from scratch. Tapos Okay. yun yung papaksiwin mo. Talaga? Oo. Okay. Ganun yung gagawin Yan natin. yung proseso natin ngayon. Oh, yes. So magsimula na tayo. So meron tayong kumukulong tubig dito. Tapos meron tayo ditong pork belly. Okay. Lalagay lang natin yan dyan. Pagkalagay natin dyan, lalagyan lang natin ng asin. Kayong dalawa lang nito? Tayong dalawa lang yan. Ay, grabe Tayong dalawa lang yan. Grabe. Hindi kasi Siri yung diet ko dito eh. kailangan ko ng Bagsak. kailangan ko ng protein. Oo nga. So pakukuluin lang natin to. Sabi nga ng Earth, Wind and Fire, for a while. Galing no ah. Etong idea sa likod ng lechon paksiw natin kung bakit natin ilelechon kawali muna bago paksiwin, dahil kapag na-dehydrate na yung labas ng pork chunks natin, essentially yan ay tinanggalan ng liquid. Correct? Kaya siya na-dehydrate, kaya siya naging crispy. Ngayon kapag ni-rehydrate natin yan sa isang flavorful na liquid, hihigupin niya lahat yung flavors. Kaya pala. Oo, Okay. yun yung idea. Well, kung gusto nyo idiretso lang naman ng prito yung baboy nyo, pwede naman, pero mas magandang
pakuluan muna natin ng konti para mag-iba yung texture ng balat para mas maganda siya kapag pinirito. Pero ang ano dito, hindi mo to pakukuluan ng sobrang tagal. Saglit na saglit lang kasi mamaya meron pa tayong palambutin doon na sa sauce mismo para pumasok yung lasa ng sauce doon sa karne. So, ngayon, pakuluin lang muna natin to tapos Okay. palitan mo na yung damit mo. Oo nga. Naalibad barat Medyo ako sa'yo. nakaka-irita. So, Kuya Kurt, yung yempo natin, napakuluan natin saglit for 5 minutes lang. Tapos Okay. ilagay ko lang sa tray para medyo mag-drain out yung liquid. Tapos ipiprito na natin Ito siya. na. Yes. Mag-ingat ka dyan, ha? Ito ay puputok. Ito ay sasabog. Pero ang kagandahan naman dito, hindi natin kailangan ma-achieve yung sobrang lutong talaga. Kasi wala namang point eh. Kasi iboboil din naman natin mamaya eh. Di Oo. ba? Ay, oo nga. Babasarin naman. Hello? Ay, ayan na. Ayun nga. Sabi ko Ay! sa inyo, ha? Bahala! Comment of Sabi ko, the... Oh, Hindi ko alam kung medyo delikado dito kasi Malabon. Medyo ano kayo, Yes. mahilig kayo sa baha. Hindi kami mahilig sa baha. Ah, saan Ayaw ako namin ng mahilig? baha. Yung baha ang mahilig sa amin. Oo. Ayan. Ayan. Ay! Pagka ganito, huwag kayo matatakot. Sir. Dapat talaga, hindi kayo natatakot sa mga ganyan. Wow! Kasi normal lang naman yan eh. Professional talaga ito. Normal lang yan. Kasi kapag natatakot ka sa mantika, parang marami ka pa kailangan matutunan sa pagluluto. Dapat sakto lang talaga. So ipiprito lang muna natin to, tapos pag lumutong na, proceed na tayo sa next natin gagawin. Actually, no, habang, Ano yan? habang piniprito yan, pwede na natin gawin yung base ng ating sauce. Okay. Kuya Kurt, mahilig ka ba sa liver? Meron. Okay naman. Okay. Kasi Kuya Kurt, ang lechon paksiw, tirang lechon, pinakuluan doon sa sauce niya. Ganun lang yun eh. Essentially, ganun lang yun eh. Pero since wala tayong lechon at wala tayong sauce, ilalagay pa rin natin yung mga components na yun. Okay. Oo. So gagawa tayo essentially ng parang liver sauce, pero hindi natin isasagad sa pagiging liver sauce kasi ihahalo lang natin siya sa sabaw. Ay. Ang kailangan lang natin ay igisa yung ating liver. Ang iba dito sa ano ko, Kuya Kurt, lechon paksiw ko, maraming sibuyas. Nakita mo to? Marami yun. Oh, maraming sibuyas talaga. Vine-verify ko na. Marami ito. Okay. Yan. Kaya mag-alala, may kwentuhan pa kami mamaya ni Kuya Kurt pagkatapos nito, syempre. Yung ating liver, Ayun, ito na. gigisa na. This is pork liver. Pero Okay. kung gusto mo na medyo mas creamy ng konti, you can Pwede use yung liver chicken ng- liver. Talaga? Yes, pwede yun. Pero I prefer ano. Pero mas malaki yung liver galing sa baboy. Oo, di ba? ganyan kalaki Ganyan yan. yung kalaki. Oo, yung chicken liver, ganyan lang yan. Ay. Ano malaki, baboy? Hindi, yung liver. Sino baboy? Wow. Kailan natin ng garlic, Okay. konting onions din. Sa inyo, Nino, paano mo alam yung tamang amount ng bawat sangkap? Basta guess lang? Ano ba yun? I mean, binubulungan ako ng mga ancestors ko. Ah, ito. Yes, anak. Dito lang. Parang ganito. Tama yan. Anak, tama na. Parang ganun. Oo nga, alam mo ba, patay na tatay ko? Oo. Oy, tatay ko kasi patay na eh. Patay na ang tatay ko, pero buhay siya sa aking kaldereta. Try nating pre. Siyempre, alam ko yan. Siyempre. Tapos isa pa, Kuya Kurt, ewan ko baka napapansin mo rin naman, I seldom use salt. Mas madalas Oo. akong gumamit ng patis talaga. Patis. Yan. Paamoy talaga yan. Yes, Oo nga, sometimes, di ba? you know, Kuya Kurt, sometimes the stink is the yum. The stink is the yum. Yes, the stink is the yum. Yan, so siguro gisa lang muna natin yan, pero check natin to. Okay na yun. Ilulubog ko lang. Ba't ang layo ko sa'yo? May bombero ba kayo dito? Wala. May what? Bombero. Bombero? Meron ba? Ah. Na malapit? Oo. Kung sakali. Pero don't worry kasi we are Bureau of Fire Protection compliant. Ayan. Yes. Fire Galing. extinguisher and fire Lahat exits. meron. Lahat meron. Okay. Ano? Sabi ko sa inyo, ha? Sabi ko sa inyo. Comment! Oh. Sige na, gisa lang muna natin to. Okay. Nagisa na yung ating liver. Ito siya. So ngayon, i-blender natin siya. Gagawin natin siyang sauce. Okay. So ilalagay natin siya dito. Itong recipe na ito, Nino Ray, kasya para sa ilan? Siguro dalawang ako. Dalawa. Dalawang ako. Pero sa normal na tao, marami to. Kung Kasi, ako, ikaw, isa lang. siguro. Isang Amerikano, dalawang Ninong Ray. Tama. Hindi kasi 3 kilos ng karne yan eh. 3 kilos. 3 kilos. Ay, pang birthday ito. Oo. Pang fiesta. Oo, actually, gusto ko sinayin kapag may guest kami dito, nakakapag may take home. Ay, okay. Ay, talaga? Kaya marami. Actually, alam nyo, kasi uwi ako bukas. Pupunta ako sa US for 8 hours lang, tapos siguro dadalhin ko ito sa family ko. Pwede. Actually, baka hindi siya mapanis. Kasi ito ay paksiw. So Oo may nga. may vinegar siya. Ay, so Diba? dapat ano yung lagyan? May ice dyan or ba ano? No. I suggest ilalagay na siguro baka pwede nating i-ziplock para sure tapos Ziplock. i-freezer natin. Magiging international ka na doon sa US. Yes.
First time ata luto ni Ninong Ray makakarating sa sa Amerika. Lupit nun. Tubig. Enough lang para ma-blender siya. Ito ay liver smoothie. Liver smoothie. High protein. Para yan sa umaga. And, so ngayon, okay na to. Ito na ngayon yung pinakamayiging base ng sauce natin mamaya. Oo. Hindi siya mismo, may Hindi. may pampalas pa. Oo, meron pa. Kasi ito, kapag nilagay natin lahat, baka maging masyadong super thick, super livery. Yung sauce natin, kailangan din natin i-consider yon. Okay. So, idadagdag lang natin siya as needed. If may matitira, hindi yan masasayang kasi pwede mo pa siyang idiretso, gawin mo siyang liver sauce. Ilalagay mo na sa ref mo kapag kailangan mo. Homemade liver sauce, meron ka na. Ayun. Oo, di ba? Pwede mo isawsaw sa chicken, sa galunggong, sa itlog, sa lahat. Pwede, di ba? So ngayon, check lang uli natin to. Okay? I-check natin siya without any fear. Pero ang layo. Ang lapit nga. Hook, balahap. Okay. Ayun. Sige, parang okay naman siya. Sige. Cut muna yan. Prito lang muna natin to. Almost done na yung lechon kawali natin. Pwede na natin i-start yung pagluluto itself. So, we get oil. Okay. At pwede gamitin yung oil na ito kahit nagamit na. Yes, actually, it's better kasi it's pork oil. Oh, it's Okay. flavored na. Tapos, sweat the onions. Okay? A lot of onions. Ito yung magiging base talaga ng ano natin, sauce natin. Ng sauce. Yeah. Sarsan. Sarsa. Kuya Kurt, sarsa is okay. Sarsa. Salsa is okay. Salsa. Ay, Balbal. Ay, teka. bawal din yon. Anong balbal? Balbal is some... maybe referring to ball. yes. Bol, Anong bol. Bawa. Okay. Do you know, Kuya Kurt, that bawang is anti-monsters? Anti-monsters. Yes. Bakit? Anti-aswang. Yes. The manananggal. The manananggal, they hate garlic. Bakit? That is the lore here in the... Yes, that's the lore. Pero ano ba yung ano ba yung science diyan? Bakit yung mga manananggal? Bakit I mean, if you are cut in half and you put the garlic in that, it's very painful. Kaya pala. Yes. Ayaw lang nila sa sakit. Yes. yes. Okay. Scientific talaga yun. Dami Our- kong natutunan dito sa kay Ninong Rai. Yes, mas marami off-cam. So okay na, na-sweat na natin yung onions and garlic. Kunin na natin to. Oh, diba? tignan mo. Actually, cut na natin itong episode na to. Ito na lang. Ito na lang. Oo. Wow. Lagyan natin dyan. Kung stop tayo dito, paano gagamitin natin yung karne nito? Para sa anong mga putahe? Wala, you eat it as is. Yun lang. Yes. Okay. Tapos toyo kalamansi or patis kalamansi? Pwedeng pulutan? Pwede pulutan. Okay. You know, in the Philippines, everything is pulutan. Everything ba? Yes, even your fingers if you don't have the money. Ayan. Salty. Yes. Ay, akala ko money as in peanuts. No. If you don't have the money, We add... ay yung liver Why am sauce. I speaking the English? Dapat i-Englishin mo ako, tatagalogin kita. Okay. Parang baliktad, di ba? Okay. Okay. Yes. You know, I failed English because I don't know the prepositions. Ay, nako. Pati ako, di ko alam yung preposition sa English. Ano yun? So, Mrs. Baranda would have failed you. Ayan. Sino ba? Teacher mo yan? Our liver sauce. Ayan. It's very thick. Ooh, Ay, like pang protein shake. protein shake. Sapat ba yun? Yes, Yun enough lang. na yan. Enough na muna yan. Kasi Okay. pwede tayo magdagdag later if Okay. needed. Ay! We can add later if it's required. Okay. Now we add water enough to cover. Tapos ako yung tagapagsalin. Yes. Okay. Oo, sabi ko. Tagapangsalin. Tama. Oh, it's like Tapos cement. ano ba yung susunod na hakbang natin? susunod. Ninong Rai? Susunod na hakbang. Tama ba yun? Hakbang? Di ba? Hakbang? Hindi hagdanan. Iba yun. Stairs. Hagdan is the stair. Hagdanan is the step. Tama? Or iba? Correct. Hakbang. Hakbang is a step. The ladder is the stairs. And the No. This is hakbang. Ha? Hakbang. Oo. Hakbang ito. Yes. Hakbang ito. No. When we say steps, it's also hakbang. Anong hakbang ang gagawin mo dyan? Okay. Parang So ganon. tama ako. Tama. Ayun lang ang gusto kong alamin. Okay, tama ako. Now, pepper. A lot of pepper. Ngayon, paminta. 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 Yes, a lot of pepper. Then, Maraming paminta. dark soy sauce, not your normal soy sauce. You can use your normal soy sauce, but it's gonna taste like normal soy sauce. We just did the color. Okay, sabi niya yung maitim na toyo gagamitin natin. Galing. Now, we need the... Ngayon ang kailangan natin. look, Kuya Kurt, Tignan mo. we have a technique. Look. Brown salt asin. Yes. Bakit? This is actually brown sugar. But we put salt so the ants don't read it and eat the sugar. Okay? Ang galing!
months. It's effective. You know, in typical Filipino homes, the sugar is always unted. Nilalanggam. Oh, Okay. we put the brown Lagi natin yung sugar. Salt. salt, See? yung sal. Yes. Yan. Okay. We're actually done. We Ay. just need to pressure cooker this Okay. for around 10 minutes maybe. And then we're gonna eat again. So yung sabi niya is ipa-pressure cook natin ito for 10 minutes tapos na. I'm sorry because I cannot understand the Filipino language. Yeah. Because I was born in New Jersey. Yeah. New Jersey. Alam Yes. mo, narinig ko yung accent, yung puntong galing sa New Jersey Yes. sa mga salita mo. Yes, of course, I was born there. Ay, kaya pala. Yes. And you know, the place is nice. Sabi niya maganda daw ang New Jersey. Yes. And you know what else is nice? What? New York is nice. Yes. Yes. Because it's new. You know, I have friends there. Ross, Rachel. Oo. Yes, I have a lot of friends there. PB. Kilala mo ba si Joey? Joey, yes! Ay, kilala ko siya eh. Yes, he's my friend. Tatay ko yan. Tatay mo si Joey? Oh, diba? Kamusta I mean, Joey's your father? Ah. Part Filipino, part American. This one, pork adobo. Pork adobo. So the pork is tender now after around 15 minutes. So syempre hindi na siya crispy kasi sinabuan na nga natin. Woo! I know. Ang lambot, no? Yeah. So ngayon kailangan na lang natin buuin yung sauce. Okay. Usually, kapag mga foreigners, the English? Ay, oo, For malas. our international clientele. Paminsan yung mga dayuhan. Yeah, okay. Usually, foreigners complain about Filipino food being sweet. The sweetness. Yes. Yung katamisan. Yes. Ngayon, now, this is the dish that you requested and it's inherently sweet. I'm just gonna ask, what's the level of sweetness that you prefer? Kasi alam mo, Ninong Ray, may sweet tooth na naman ako. May matamis. Anong Tagalog ng matamis ng ngipin? Diabetes. That's not correct. May sweet tooth ako. So kung the sweeter, the better. Para Okay, sa akin. okay, okay. Ako kasi, me as well, I prefer sweet ulam. Ah, okay. A sweet viand. Sweet viands. Yeah. Okay. Okay. So ulam is bayan. Really. Alam mo, doon sa amin, wala kaming alam sa viand. Hindi namin ginagamit ang viand doon sa amin. So, like, Ulam na lang. what's your dinner? For example, what's a typical American dinner? Chicken, broccoli, What's your starch? parang wala. No starch? Maybe potatoes, yeah. Bihira lang kumakain kami ng kanin. Ah, okay. Very rarely. Okay. Oo. So now we thicken the sauce with starch and water. After which we need to adjust the seasoning to the preference of our guest. Ayan, galing. You see, the language is there. It just flows. Yes. The command of the English language is very strong. An American passport because Ay, Yes, meron pala. I told you, I am from New Jersey. New Jersey. Yes. Saan sa New Jersey? kalentong. Kalentong. I'm from Barangay 143, New Jersey. Kuya Kurt, in the US, is there a barangay? Like, what do you call? Wala kaming neighborhood lang. Yeah, we just What's call the it smallest LGU? neighborhood. Yung smallest LGU sa amin is actually the city. City already. Wala kami, pero sa loob ng city, syempre mayroon iba't ibang mga neighborhood. Pero yung mga neighborhood na yun, walang pangalan. Basta cross-section ng mga streets yan. Actually, alam mo, sa mga vlog ko, pinahirapan ako magpaliwanag sa mga viewers ko kung ano yung ibig sabihin ng barangay. Kasi wala kaming katumbas sa English. Guys, ano ba yung barangay sa English? Ano yung katumbas namin? No, kasi you were not colonized by the Spanish and the barangays were made by the Spanish. Really ba? Yes, divide and Ay, conquer. akala ko yung barangay is coming from balangay. Balangay, yung mga yes. ship, yung mga Yes. bangka na ginamit nyo Oo, para but- makapunta dito. Yes, that's true. Pero, you know, it's like you're my classmate in Civica and Cultura. So now, we add brown salt. Ay, Sugar. Oo. Okay, it's supposed to be a bit thicker. Yeah, this is the finishing touch. So yung brown sugar, yan yung talagang main na tamis. Yes, sometimes you can use muscovado, but muscovado sometimes has this very caramelly taste na Oo. sometimes is not appropriate for this Pero kind alam mo, Ninong Ray, laging na pumupunta ako sa mga karinderya, syempre, para sa contents ko. Pero Yes. bahira lang nakikita ko yung lechon paksiw sa mga karinderya. Kasi it's a whole process. It's You a whole- have to yun fry pala. it. Yeah. Sometimes you get paksiw na pata. Yeah, Yan. yeah. Kasi it's just boiled. Now I added pepper, Okay. paminswa. Ano sabi? Pamitswa? Paminswa. It's a French. It's a Ay, French. French pala yun? Yes. Di ba kasi French ka? Ah, yes, I'm Yeah. French New Jersey. You know, all the white people is inside me. Yes, the five guys are in and out.
Is this the kind of lechon paksiw you were expecting? Tignan natin. But the visuals? The visual, it looks... Similar? It looks similar, oo. Okay. Kasi yung talagang nostalgic sa akin yung lechon paksiw. Kasi yung first time na tikman ko yan, I was a young missionary dun sa Abra. Tapos bago pa lang sa akin yung lechon paksiw. Pero nagulat ko sa lasa. Sobrang sarap. Yes, and Okay. eto na. And here it is, our lechon paksiw. That looks very yummy. But how will we prove it? Jerome, you slow that shit up and let's eat the pack this one. I'm back in my bag. Two-step shuffle with the old school brag. Grab my gold ring, watch that flash. Whole fam cheering when the snare go crash. Back in my bag, I'm back in my bag. Head high, walking with a hometown flag. Move like, groove like, never look back. Whole room jumping when we Kaya shout pala, that bago kami shout kumain, that. gusto ko lang i-discuss. Ito ay paksiw. Ang paksiw dapat ay may suka. Pero hindi ko ito nilagyan ng suka. Pero usually talaga ito ay may suka. Kuya Kurt, ang nakalakhan mo ba, ay yung natikman mo ba before sa Abra ay may suka? Nakalimutan ko na. Nakalimutan Hindi mo ako na? sure. Okay, so etong variation to ay walang suka. So some could argue na hindi siya pwedeng tawagin paksiw kapag walang suka. One more, you want? Sure. Yes. Bakit hindi? You only live once. Yes. Di ba? Yan pare. And the perfect bite. The Say it. Yan pare. The perfect bite. As you sniff it, then you eat it. The liver is there, pero not super overpowering. The sweetness is enough for my American friend. Nakalimutan ko yung pangalan ko. Your name is Kuya Kurt, and Ganyan kasarap. ganun kasarap. Tubig! Mountain Dew! Mountain Dew! Mountain Dew! Ngayon, dito, sa version na to, mapaminta talaga. Kita nyo, like ko nilagay na paminta. Mapaminta talaga to. Yun yung naaalala ko lasa from my kabataan. Ang sa amin kasi, ang paksiw na baboy ay yung pata. Yung maasim, yung parang adobong masabaw, tapos merong bulaklak ng, ano yun? Saging. Oh, bulaklak ng saging. Yun. Pero alam mo, Nino Ray, masarap ito. Pero yung naalaala ko sa lechon paksiw na natikman ko noong panahon sa Northern Luzon, mas matamis siya. Mas matamis. Mas matamis. So Ah, hindi mas ko alam matamis kung pa. ano flavorful yan sa region lang. Pang region lang yon. Actually, medyo, Bin, kumuha ka isa. Tikman mo lang yung sarsa. Kasi medyo nag-hold off talaga ako sa tamis. Kahit sinabi mo kanina na gusto mo ng tamis, nag-hold off talaga ako. Kasi aware ako sa fact na masyadong matamis ako magtimpla. Alam naman ng mga inaanak ko yan Do eh. you know the surname of Ninong Ray is Wonka? Yes, everything is sweet. Yes. Tikman mo yung sarsa. Pero sa yung tamis. totoo, mas gusto ko ito. Kasi masarap din yung ano pag Tamis. Tamis. Pero ito parang hindi ka masasawa sa tamis. Yeah, yun din. Meron kasi sweet. Sakto ito. Hindi, ewan ko kung aware kayo dito pero may term dyan, yung sweetness fatigue. May ganun talaga, yung umay sa tamis. May Umay. ganun talaga. What's umay in English? Parang English yun. Umay. Oh. Di ba? Oh my, Oh my, no! Kuya Kurt, have you been enjoying the food? Sobra. Sobra akong natutuwa sa yung nilaluto. Yan. Ayan. Masarap nung mapaminta. Mapaminta Masarap. talaga siya. Tamang-tama lahat yung napansin ko dito, tamang-tamang lahat ng mga sangkap, very well balanced. Yung ano yan sa Tagalog, well balanced. Balance. No, yung tunay na Tagalog. Wala yun. Wala. Tay? Oh, syempre meron kayong balance. Pwede pantay. Eh, hindi mo kasi pwede sabihin na pantay yung lasa nito. Parang hindi siya masyadong... Oo. Pantay kasi is... Sumupa? Oo, pwede ba? Oo yung naman. yung sarsa, pwede ba? Sarsa. Sa'yo yan, Kuya Kurt. Ayan. Yeah. Sakto yun. So, for now, we're just gonna eat, and after we eat, we're gonna talk, and after we talk, we're gonna Sleep. We're gonna in and out. Kuya Kurt, maraming salamat sa pagpunta. Salamat sa invitation ha. Kamusta? Kamusta naman yung nag-experience mo dito? Well, hindi nila alam na tayo, ay, alam nila, sinabi ko pala na nag-food trip tayo kanina. Oo. Kala Kulangot, kala Aling Meli. At nagluto tayo dito. Kamusta naman so far? Ganda. Ang ganda. Actually, alam nyo, hindi ko alam na behind the scenes, yung paggawa ng mga contents yung ang saya pala yung yung paggawa ng contents dito kasamang barkada mo. Ang saya talaga. Tapos talagang nakakapusog talaga yung niluluto mo kanina, yung lechon paksiw. Maraming salamat. Oo, sarap. Ano mo akala namin hindi to matutuloy? Kasi as of kagabi, Ay, oo. ang lakas ng ulan. Sabi ko kay Alvin, sure ba silang tutuloy sila? Baha dito. Baka magbaha kala Aling Meli. Tapos kanina, every time may guest kami, lagi kaming merong pansit malabon, tsaka Hazel Puto. Sabi ni George, kaninang umaga, sarado si Hazel. Sarado yung puto. So, medyo, tuloy ba? Matitibay. Oo Sila Kuya Kurt.
Kasi medyo laging binabaha-baha kayo dito sa Malabon. Yes. Yan yung talagang sikat kayo para sa mga baha. Tama. Kaya sabi ko, feeling ko hindi naiintindihan ni Kuya Kurt kung gaano katindi yung baha dito, kaya tutuloy pa rin sila. Sige, ipa-experience natin. Game ako. Oo. Sabi ko kay Alvin, pupunta ako dyan naka-short tsaka naka-tsinelas. Para kung lulusong sa baha, di lulusong sa baha. Pucha, mas handa pa pala sa akin si Kuya Kurt. Tinan mo, naka-crocs Ready tapos na. nakataas. Ready. Ready na ready. Talaga. Ready. Nakakatuwa. Tsaka, alam mo yun, pinagbigyan naman tayo ng Diyos kasi yung umulan, yes, umulan ng konti, pero sakto lang baha. At least sa mga pinuntahan namin, wala naman. Oo. Clear And na. Mas concern namin kasi, usually kapag may guest kami dito at umuulan na, kung makakauwi ba sila. Okay. At mukha naman sila makakauwi kasi as of now, medyo may Okay na sikat yung na ang panahon. araw. Diba? Kuya Kurt, matagal na kitang pinapanood. Tagalog Kurt ka pa lang. Same. Pinapanood na kita. Actually, tuwing, alam mo, eto kapag ikaw ay lalaki ng bahay, wala kang kontrol sa TV. Hahayaan mong asawa mo ang mag-control ng TV. So, asawa ko ang namimili ng panonoorin sa gabi. Oo. So, pinapanood ka namin minsan Ay, yung kahit kain wala. mo. Oo. Ano yan? Pasensya, Iba-iba yan. So, parang nanonood naman ako ng video mo. And mas natuwa ako nung may lumabas kang video saying, ako yung kinoconsider mong Tagalog teacher. Paano nangyari yun? Kasi yung buong feed ko ngayon, kahit anong platform, Facebook, TikTok, Instagram, kahit ano-ano, buong algorithm ko, purong Pinoy ang contents ko na. So noong panahon, I think as early, kasi ginawa ko yung mga accounts ko, Tagalog Kurt, noong 2018, IG at saka Facebook, para tulong sa pag-aaral ng Tagalog. And then kapag nagsascroll ako sa mga 2022, 2023, dumaan ka na sa feed ko. Tapos sabi ko, grabe, nakakatuwa talaga yung mga videos na ito. Tapos sabi ko, ang ganda ng Tagalog niya. Parang diretso, tapos medyo malalim para sa akin, pero malinaw talaga yung pagsasalita. So, natutuwa ako sa mga videos mo. Doon ako nag-subscribe. So, long time na ako na pinapanood ko yung mga videos mo. Parang nagiging idol kita eh. Wow, nakakatawa naman. Maraming salamat. Pero pag-usapan muna natin tong bagay na to, no? Ikaw ay isang Amerikano na mukhang Amerikano na mas matangkad sa mga Pilipino. Pag to nakita mo sa labas, sitingin ka talaga, sino yan? May kamukhang artista yan May ganun eh. May ganun, sino? May ganun lang. Hindi. Like, sino to? Artista ba to? Yo, Jackman! Hindi, pero ganun eh. Timo Hugh Jackman. Pero ganun eh. Like talaga, lutang na lutang ka kapag ikaw ay lumalakad sa labas. So, gusto ko lang malaman, paano ba nangyari ito? 2018, gumawa ka ng Tagalog Kurt kasi sabi mo, gusto mong matutong mag-Tagalog. Bakit mo sinimulang gustong matuto ng Tagalog? So basically, tinatanong ko lang, paano mo natutunang mahalin ang Pilipinas? Paano ka napunta dito? Ano yung simula mo? At sino ka ba talaga? Sino ka talaga? agent ka daw eh. Ha? Sabi- Secret. Secret yun di ba kung CIA ako, hindi ako talagang magsasinungaling ako kung talagang tunay na CIA ako. Pero yung story dyan, kasi noong panahon, yung first exposure ko sa Pilipinas bilang missionary. Missionary So ng... noong panahon, 2001 hanggang 2003, nakatira ako sa Northern Luzon Missionary ng ano? ng simbahan namin, mga Mormon. Mormon. Mormon missionary. Alam natin yan. Familiar tayo lahat sa mga Mormons. Oo. Sila yung Nakaputi. may May kurbata. kurbata. May name tag na puti or itim. Oo. Tapos lagi silang foreigner. Oo. Ano yan? Common sight sa atin yan. Oo. Laging dalawa. Laging naglalakad sa labas. Yes. Paminsan-minsan may bisikleta kami, pero behira lang yun. Pero may kita mo, lagi silang lutang na lutang kasi white guys, tapos nakaputing damit, nakabilad sa init ng araw. Diba? So alam natin yung site na yun, diba? O Oo, tapos, sana nga kayo. Oo. So nag-mission ako dito noong panahon, 2001 to 2003. So mga 2 years yung mission namin. 2001 to 2003, ilang taon ka nun? Oo. So 19 to 21 yung edad Okay. ko. So bata pa. Oo. Tapos pag sa church namin, kapag tapos na yung mission mo, kasi expected talaga yung bawat lalaki na papasok ka sa mission. Parang expected na part ng buhay mo 'yan. So pag tapos na yung mission mo, after 2 years, uuwi ka na, babalik ka sa normal life. So Para siyang military service. Parang ganon, oo. Parang ganon, oo.
Parang ganun. Hindi required talaga pero expected. Hindi required pero expected. Oo, parang ganon. So pag umuwi na ako pumuntang Utah, ano lang, regular yung buhay ko. Pumasok ako sa Marine Corps before naging missionary ako. So bumalik ako sa Marine Corps, nag-aral ako ng ilang mga semestre sa community college, nag-deploy ako kasamang Marine Corps overseas. Ganun lang, nag-date lang ako. And then after mga 15 years yata, mga 2018, sabi ko, grabe ang tagal na hindi ko na nakapunta sa Pilipinas ulit. 15 years na hindi ako nakapasok. Sabi ko, gusto kong bumalik for vacation lang. Kasi tapos na yung school ko, tapos na yung grad school, nagtatrabaho na ako sa software industry. This was what year? 2018. 2018. So sa start ng 2018, January, sabi ko, sige, gusto kong bumalik sa Philippines for vacation lang. Pero napansin ko na medyo bagsak na yung Tagalog ko. Kasi if you don't use it, You lose it. Oh, di ba? So, sabi ko, ano ba yung best way na parang maibalik ko ang aking skills sa Tagalog? Sabi ko, sa online na lang. Hahanapin ko yung mga kaibigang Pinoy, tutulungan nila ako sa pagbigkas, bokabularyo, ganon. So, I started isang Facebook at saka IG account at sabi ko, ano kaya ang pangalan nito? Well, Kurt ang pangalan ko, tapos gusto kong matuto ng Tagalog. Tagalog Kurt na lang. Tama. So, Malinaw. Tagalog Kurt. So, sa January ng 2018 yun. So, ginamit ko yung mga accounts for 6 months. Tapos, pumunta ko dito sa Mandaluyong sa June. Tapos, yun lang. Maganda yung vacation na yun. Medyo bumalik na yung mga skills ko sa Tagalog. Pero pangit pa rin. And then, after 3-4 years, parang walang nangyayari. Bihira lang nagpo-post ako kasi may trabaho ako. And in 2023, so meron akong sariling software company kasamang kapatid na lalaki ko. So we started our own software company and bagsak siya. Hindi tuloy yung hindi siya nagiging successful. So may dalawang decision ako sa panahon na yun. Sabi ko, pwede akong bumalik sa software industry bilang empleyado. Kabisado na ako dyan, okay naman yung kita, pero hindi talagang passion ko yun. Talagang, Hindi ka masaya doon. parang ayaw ko dyan. Oo, hindi ako masaya dyan. At sabi ko, parang sa time na ito, nag-40 na ako. At sabi ko, anong talagang ginagawa ko sa buhay na to? Ano yung layunin ko? Ano yung kinabukasan ko? Ano yung tadhana ko? And always, since bata pa ako, may hilig ako sa paggawa ng contents. Okay. So gumagawa ako ng mga home movies, kasamang shoulder camcorder ng mga magulang ko, nung panahon nito mga 90s children. And sabi ko, siguro mahilig talaga ako magiging content creator. Pero paano and saan? Anong klaseng content creator ako? You were 40 then, nung nagkaroon ka ng decision na ganito. Nag-40 ako. Oo. This was 2021. Mga 2022. 2022. 2022, 2023. Malinaw na meron ng career ang content creation. Oo, malinaw tapos na yun yung eh. pandemic, tapos na, syempre alam nyo, during the pandemic, kung consistent ka sa paggawa ng content, posibilidad na may career ka dyan. Tama. So sabi ko, sige, may posibilidad dyan, pero hindi ko alam kung ano talaga yung daan ko. So I said, alam mo, natandaan ko yung panahon ko bilang missionary doon sa Pilipinas. Sa totoo, yan yung pinakamasayang panahon ng buong buhay ko. Lahat ng mga karanasan ko, yung pinakamasaya ay nandito sa Pilipinas. Ayun, so nangyari yun. Sabi ko, siguro, sige, magfa-focus na lang ako sa content sa Pilipinas. Sa pagtuto ng Tagalog, sa magiging kabisado sa kultura nila. So from 2023 hanggang 2024, nag-TikTok ako, mga skits, mga voice-over, ganun lang. And then in 2024, nag-start ako ng vlogging career. So pumunta ko dito, ubos na yung savings ko, wala na. So yung ginagamit ko lang is credit card para sa lahat ng mga flights, para sa mga Airbnb dito. So talagang pumasok ako sa napakalaking amount ng debt, ng utang. And then in 2025, dahil sa Diyos na nagiging isang posibilidad itong career na ito. So in 2025, lumipat ako dito full-time in, kailan ba yun? April yata ng 2025. So it's been about 1.5 years na nandito ako sa Pilipinas. And talagang nagbago ang lahat. Talagang nagbago ang buong buhay ko dahil sa decision na yon. So best decision ever talaga. Tinan mo, 40 years old yun. Yan. You were 40 then. So, ang sinasabi niyan, it's never too late for anyone Never. na magkaroon ng change of career o may gustong
gawing bago, Bagong 'di ba? buhay. Hindi siya matanda na ako ito na lang gagawin ko buong buhay ko. Hindi ganoon. Walang time limit. Walang time limit, walang timeline. Kahit kailan pwede mong gawin Oo. ang kahit ano. Basta may tiyaga, Oo. may nilaga. Yeah, tama. Talagang sisipagan mo lang. Yun lang. Sisipagan mo lang Kung talaga. consistent ka at talagang tunay na yung pagnanais mo sa kahit ano yung ginagawa mo, magiging successful ka dyan. Yeah, parang may nabasa ako one time parang do things in such volume where it's impossible for you not to succeed. Ayun. Parang ganon. Talagang gawin mo lang talaga. Oo. Gawin mo lang talaga. Kahit hindi optimal yung ginagawa mo. Like for example, sa ito ginagawa namin lahat ngayon, yung pag-gym. Ayan. 'Di ba? Oo nga. Regardless kung optimal o hindi, o kung kulang yung intensity o hindi, basta do it in such volume na imposible na hindi mag-adapt yung katawan mo. Ayun. 'Di ba? Oo. Yun and nakikita ko sa maraming bagay. Ganoon naman talaga kasi ganoon din ginawa namin sa social media 'di ba? Diba? So, ngayon ang ginagawa mo sa long form mo is kumakain ka sa mga karinderya. Oo. Paano ka nag-end up sa ganun? Kasi alam mo, nung panahon na pag nag-mission ako sa Northern Luzon, bawal para sa amin makakain sa mga karinderya. Yung Bawal? mga foreigner. Bawal. Pinagbawalan kami kumain sa mga karinderya. Sino ang nagbawal? Yung mission leadership, yung mga pinuno namin. Bakit? Yung sabi nila, medyo mahina yung tiyan ng mga Amerikano. Kaya ayaw nila na kumuha ng risk na baka, Baka masakit magkasakit. ka. Oo, okay. So, pero syempre, kasi dating Marine ako, so medyo rebellious ako eh. So, paminsan-minsan, pag may konting ipon kami, kakain kami sa mga karinderya. Kasi yan, alam mo, yan yung talagang luto ng mga Pilipino. Yun ang pagkain ng lokal. Ayun. Pagkain or yan yung niluluto ng nanay, Tama. ng lola, ng tito, kahit sino-sino. So natutuwa ako tuwing basis na nakakain kami sa karinderya. And napansin ko rin kapag gumagawa ako ng contents, kasi nag-start ako ng ano-ano yung content, kahit ano-ano siya. Yung talagang pinaka-first vlog ko, dumakit lang ako sa mga barangay, kinuusap ko yung mga tao, bumili ako ng tinapay, ganoon lang. Yung napansin ko is kapag kumain ako ng pagkain, at binibigay ko yung palagay ko kung ano yung lasa, kung kumusta siya. Maganda yung reception sa mga tao, yun. Gustong-gusto nila. So, nag-decide ako, siguro doon ako mag-focus. Kasi siyempre, mahilig ako sa pagkain. No, syempre. Eh, hindi ko alam kung kung anong tao sa mundo na hindi mahilig sa pagkain. So, sabi ko, magfo-focus ako din. At sabi ko, gusto kong mag-focus lamang sa mga karinderya kasi yan yung talagang haligi ng yan yung talagang foundation ng industriya dito sa Pilipinas kasi sila yung nagbibigay ng pagkain sa mga estudyante, mga driver, yung mga Workers, dumaan. lahat. Workforce, sila nagpapakain, Workforce, no? workforce. At syempre, yan yung talagang masarap na pagkain para sa akin. So, doon ako nag-focus and medyo pumutok siya eh. It worked. So, Tama. oo. Meron isang kasabihan sa software industry and sa isip ko rin, parang isang napakalaking tulong sa akin yung dating career ko sa software. Kasi sales yun. So, ang daming mga kasabihan, ang daming mga mental na game na ginagamit mo para magiging successful. At ginagamit ko rin yung mga yun sa content creator career. Pero yung isang kasabihan namin, productivity yields results. Katulad ng sabi mo kanina tungkol sa gym. As long as you're productive, tapos may mga ginagawa ka, darating yung results. Tama. Depende lang sa timeline, pero darating Pero pa rin. darating yan. So yan yung ginagamit ko sa mga content creation ko. So sabi ko, focus na lang sa karinderya kasi talagang mahilig ko sa pagkain na yun. Tapos gusto kong tumulong sa mga small business. Yes, kasi yes, talagang yes. as a former failed small business owner, alam ko kung paano kahirap ang pagtatayo ng sarili mong negosyo. Tama. Hindi, tsaka sa totoo lang, karinderya ang pinaka-honest na pagkain na pwede mong makain sa dito. I mean, Walang maarte dyan. Oo, ang pinaka-honest pa rin talaga is yung pagkain sa bahay. Oo. Pero mas mahirap humanap ng taong papapasukin ka sa bahay nila, pakakainin ka. Karinderya, andyan lang talaga, 'di ba? Pero may curious lang din ako. Ikaw ay Marine Corps? Oo. Ano yun? Explain mo nga sa akin. Naririnig ko yan. Aware ako dun sa word. Pero hindi ko alam kung ano talaga yun. Ano ba yun? Meron isang sabi doon sa amin, the Marine Corps is a division of the Navy. Department of the Navy ang Marine Corps, the men's department. So, ibig sabihin, mga babae lamang ang nasa Navy, the men are in the Marine Corps. So, parang biro lang yun. Biro lang. Pero the Marine Corps is, kami yung mga sundalo kasamang Navy
So kami yung sumasakay sa mga bangka, sa mga malalaking naval ships. Tapos kadalasan kami yung talagang pinakauna sa mga digmaan. Ano to? Yung mga aircraft carrier, ganon? Mga aircraft carrier, mga personnel carrier. Yung first deployment ko sa Marine Corps, we were on, ano yung tawag dyan? LSD Tortuga, Landing Ship Docking. So ibig sabihin, isang ship siya, meron isang napakalaking butas sa likod sa pwedeng makapasok ng mga mas maliit na vehicles dyan sa likod. So ginagamit namin yun. Land vehicles? Land vehicles, oo. So kayo Land nagka-transport sea ng land vehicles? Oo, alam mo yung scene na yun sa Saving Private Ryan, yung pinakaunang eksena sa Saving Private Ryan, yan yung ginagamit ng mga Marines. So parang sea to land soldiers kami. Okay. Parang ganon. So yan yung talagang layunin ng Marine Corps. It's a division of the Navy at gagamitin ng Navy bilang land soldier fighting. Parang Okay. So, sabi mo na-deploy ka. nag-deploy ako 3 bases kasamang Marine Corps. Pag sinabi mong na-deploy ka, ang ibig sabihin ng pinadala ka sa ibang lugar. Oo, Tama? ibang lugar kadalasan sa Gira. Sa gera. Oo. Kung pwede lang natin pag-usapan, no? Kung hindi naman, Oo, walang okay problema. naman. Saan ka napunta? Yung first deployment ko, drug interdiction training kasamang Latin and South American Marine. So, pumasok kami sa isang Navy ship, LSD Tortuga, tapos dumaan kami sa Panama Canal, tapos nag-train kami doon sa Peru for 6 months kasamang mga Argentinian Marines, Venezuelan Marines, Mexican Marines. Kasi lahat ng mga bansa, kahit dito sa Pilipinas, may Filipino Marines. Yes. So, nag-train kami kasamang lahat ng mga Marines na ito tungkol for drug interdiction. Mga 6 months yon. Yung pangalawang deployment ko sa East Africa, isang bansang tawag Djibouti. Dating French colony yon. So doon kami nag-train for 1.5 years. Nag-deploy ako sa East Africa. At nagta-train din kami sa mga bandang lugar dyan, malapit sa Djibouti. Sudan, Eritrea, Ethiopia, Uganda. Magandang panahon na yon. Tapos yung pinakahuling deployment ko, pumunta ko sa Fallujah, Iraq. So, talaga yung first na karanasan ko sa gira. Yan yung talagang... Sa field ka talaga. Sa 2007 yun. 2007 to 2008. So, nandun kami for, I think, 9 or 10 months. Tapos, after yung deployment, umuwi na kami sa US. So, 3 deployments sa lahat. Curious lang ako. Again, if hindi natin pwede pag-usapan, pwede nating skip. Pero, what's it like na nandun ka? Kasi, like, kami, normal na tao. Pupunta ka sa war zone. Parang it shouldn't be a good feeling. 'Di ba? Kasi medyo may parang hala anong mangyayari, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero kayo ay trained. Kayo ang tinutukoy ko lang dito, meron bang feeling of anxiety habang nandun ka? Ganun ba? At ano yung pinaka-close call mo? Yung natutuwa ako na sinabi mo na normal tao kami kasi ganun talaga yung pag-isip ng mga Marines. Hindi kami normal na tao. Mula sa panahon na pumasok ka na sa Marine Corps, sa first day mo, meron mga, ayaw kong sabihin brainwashing, pero talagang ganun yun. Kasi kung Conditioning siguro. conditioning yun, kasi kung kukunin mo isang regular na tao, tapos ilagay mo siya sa gitna ng putukan, masasira yun. Parang may breakdown siya, may Yes. anxiety, kasi hindi normal na situation yun. Exactly. So kapag dumating na yung sa training ng mga military, may system sila para magiging sanay ka sa mga kaguluhan sa gira. So from the first day, talagang nagiging mas sanay kami sa mga sights and sounds ng gira. Katulad ng mga pagputok, yung mga baril, yung namamatay Sabog. yung kaibigan, mga sabog, lahat-lahat. So para sa akin, at yung mga kaibigan ko, excited kami pumunta sa Kasi totoo war. na. Ito na. Oo. Kung halimbawa, kung NBA player ka, anong pinakagusto mo? Maglaro Championship ring, di ba? Yes. Para sa mga Marines, yan yung championship namin, is papunta sa gera. Yan yung talagang, yan ang dahilan ko bakit ayaw kong sabihin brainwashed kami, pero yan yung talagang isip namin, I can't wait to go to war. Big leagues na to. Patunayan ko yung talagang pagiging lalaki ako. In English, it's we say to test your mettle. Yeah. Para makita mo kung talagang meron kang the right stuff. Parang ganon. So yung panahon ko doon sa Fallujah, medyo nakakatakot siya kasi syempre ang daming mga kalaban mo. May mga roadside bomb. Yes. May mga pinagbaril-baril ka. Pero buti na lang lahat ng mga tao, lahat ng mga kasama ko sa unit ko,
umuwi kami ng Buhay. buhay. So wala kaming nawalan na mga kaibigan sa deployment iyon. Walang casualty. Wala. Ah. May konting mga casualty pero walang namatay. Walang namatay. Oo. Okay. Sorry, gusto ko lang mag-dwell dito kasi it's not everyday makakausap ako ng sundalo ng Amerika. Alam mo yan? Meron ka bang, kasi kunyari, nanonood ka ng war movies. No? Pag nanonood ka ng war movies, syempre puro action yan. Pero ang sabi sa isang napanood ko, mostly, ang deployment ay boring. Oo nga. Totoo ba yun? Oo, totoo. Eh, yung kasabayan namin sa Marine Corps is it's always hurry up and wait. So laging nagmamadali ka pero kapag tapos na yung pagdadali, waiting period na. So I would say sa buong deployment namin, it's maybe 70-80% nagtatambay ka. Tsaka 10% may actual na Action. ginagawa. May actual. Hindi action, parang lang, may patrol ka, lumabas ka ng sa base mo, so sa labas ka doon sa mga kalsada. Tapos maybe 1% lang ang tunay na action. So naka-experience ka ng barilan doon? Oo, paminsan-minsan. Yung deployment ko sa Fallujah, meron kaming so infantry unit kami. So ibig sabihin kami yung talagang nandoon sa gira. Kung meron kaming mga trenches, kami na nandoon nagfa-fight. Mga foot soldier. Pero para sa deployment na ito, up-armored kami. Ibig sabihin, meron kaming mga napakalaking armored vehicle. Ang tawag dyan, MRAP. Mine-resistant anti-personnel vehicle. Parang mukha siyang truck, pero on steroids. Para siyang Humvee? Parang Humvee pero about 3 times bigger. 3 times bigger? Ang daming mga armor tapos resistant siya sa mga roadside bombs. So pag nakasagasa ng landmine yun, hindi sa masisira? land lang. So yung ginagawa namin for our deployment, kami ang bahala sa pagkuha ng mga suspected terrorist. So kinuha namin sila tapos pupunta kami sa ibang lugar katulad ng Baghdad or Camp Fallujah, yung mga ganun. Parang tinatransport namin yung mga suspected terrorist. So sa pagkawat sa habang nagda-drive kami sa mga daan na yon, yung pinaka mapanganib para sa amin is yung mga AK-47 indirect fire. Kung halimbawa may mga bahay-bahay doon, tapos meron mga tao sa loob na parang spray and pray. Nagspray and pray sila. Prrrr, yan lang. Kiniklear nila? Parang gano'n? Parang hindi nila ini-expect na effective yung fire nila. Pero parang mental games lang yun. So nakikita nila yung mga American vehicles, kakunin nila yung mga AK-47s, tapos pumunta sila sa bintana, tapos brrrr, ganun lang. Tapos To deter, biglang- parang hindi na kayo pumunta? Ganun ba? Parang paminsan-minsan parang deterrence lang. Pero kadalasan it's for annoyance lang. Annoyance lang. Pero meron din kaming dumaan din kami sa mga roadside bombs na pumutok tapos sira na yung mga gulong, parang ganun. Pero katulad ng sinabi ko, swerte naman yung unit ko kasi wala kaming fatalities, mga casualty lang. Pero yan yung talagang bulk ng ginagawa namin sa Fallujah is transportation ng mga detainees, mga suspected terrorists sa iba't ibang mga lugar. Okay. Pag ang image ko lang kasi yan, pelikula, yung mga konting bali-balita. Pero nung nabasa ko ngayon, nabasa ko sa YouTube comment section ko ata nabasa yan, na parang sabi, ang deployment ay hindi sing action ng pelikula. Sobrang boring, wala kang gagawin talaga. As in, wala kang gagawin. At ngayon, na-confirm ko na totoo nga naman. yun. Oo, Totoo yun. Oo. So, anong ginagawa nyo dun for, may internet ba dun? Entertainment? Wala kaming internet. Kailangan na pupunta ka sa isang internet cafe kung gusto mong mag-email sa mga yung family mo. Internet cafe within the base? Within the base. Okay, Oo. So meron okay. sila mga satellite dishes, gano'n. Kasi noong 2007 ito. So Oo. parang... Wala bago pa pa lang- Starlink. Walang Starlink. Bago pa lang ang Facebook. Ganun. So Get. So, wala ka naman din talagang Oo masyadong nga. gagawin pa sa internet wala kaming that time. cellphone, wala kaming iPad, mga DVDs ang dinala namin doon. DVD tsaka may maliit na DVD player. Yes. So, tapos mga libro, meron din kaming library doon sa loob ng Camp Fallujah. Meron din silang MWR tent. MWR, ibig sabihin dyan is Morale, Wellness, and Recreation. So, sa loob ng tent na ito, may mga arcade games, may pool table, may laruan. billiards. Oh. So, kapag may time off ka, doon ka papunta para magtatambay. So, ang duty ba ng isang
isang katulad mo na naka-deploy ay parang employed ka rin, 8 hours, 8 hours? Ganun ba to? Hindi, parang laging naka-on ka. So always on call. Kung wari may darating na mga missile, kung may biglang nag-a-attack sa base, so laging naka-on ka, laging may baril ka, laging may ammunition ka. Pero meron din mga rotation. So yung mga guards sa gate, yung pasukan, meron din kami mga guard tower, ganon. So meron kang duty of 8 hours and then after 8 hours, parang off ka na. Pero always on. Semi-off. Parang always on call. Parang ganon. Off ka pero on call ka. Off pero on. Off pero on. Weird. Okay. So, ibig sabihin, kaya sabi ni Ian kanina, kaya pala hindi takot-takot paglalakad sa labas to. Kasi kapag merong gusto, si Alvin ba nagsabi nun? Kasi kung merong gustong manggulo dito, Oh. kaya niyang ganunin. Parang yung sa mga, lalo sa mga Marines, kasi kakaiba talaga yung mindset ng mga US Marines. Parang paminsan-minsan umaasa kami para sa putukan. Umaasa kami para sa kaguluhan. Naghahanap ka ng gulo. Nakahanap kasi kakaiba talaga yung mga Marines. Ayaw kong sabihin brainwash pero malapit na. Oo. Tropa namin yan. Kapag kami napatropa, may Ayan, tatawagin sige. kami. Tara na! Subukan nyo lang. Naghahanap pala ng gulo to eh. Pag may nang gulo sa amin, isang tawag lang to. Wag lang bukas. Wag nyo kami guloyin bukas Isang kasi text lang. ngayon. Hindi bukas Ngayon, kasi gusto mo. alis to eh. Sige, tuloy natin itong interview sa labas. Ang galing, no? So, physical, mental training, yung ginawa nyo lahat doon, ganyan. Tapos, May gym kami, syempre, so laging nag-gym kami. Oo. Kasi kailangan, malakas and fit. Ngayon, sabi mo, nabanggit mo kanina na may injury ka sa shoulder. Nakuha niya daw to sa sports recently na lang, tama ba? Recently na lang. Pero kasi itong rotator cuff na ito, napunat. No. So magpapa-surgery ako sa darating na 1 or 2 weeks. Dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, oo. Pero yung nangyari dyan is kasi bilang isang infantryman, lagi, katulad ng mga movies, ang bigat ng mga backpack mo, laging nagha-hike ka kasamang... Yung malaking backpack na yon, ano laman nun? ang Baril, dami. bala? May damit, may ammunition, may MRE, meals ready to eat, may medical kits, tubig, ano pang meron, mga yung tent mo kung halimbawa kung tutulog ka sa May labas. dala kang bahay, may dala kang lahat, tent. lahat namang kinakailangan mo bilang sundalo and dito sa pack mo. Tapos maglalakad ka. Naglalakad kami, nagpapatrol kami, parang ganon. So yan ang dahilan kung bakit ako tsaka yung mga kasama ko laging ang sakit ng tuhod, balikat, likod, leeg. Hindi ko alam kahit isang kaibigan ko galing sa infantry, hindi ko alam kahit isa na walang problema sa katawan. Joints, lagi may gano'n na. Yung joints, yung ankle, lahat. So Yes, medyo, may tanong tayo mula sa may tanong audience. tayo. Oo. Diba, recently pagtapak mo sa Pilipinas, saka lang sumakit dito. Oo. Yeah. Baka nanuno ka. Tama. You need to consult the local shaman. Yeah, okay. Di ba bibigyan niya lang ako ng Vicks? No. Kuya Kurt, Dahon. here in the Philippines. Yung ano yung tawag niya? Albularyo. Albularyo. Yes. Albularyo. Kuya Kurt, ito, I'm gonna tell you a secret, ha? If I am a criminal, ha? And kunwari lang, if I am a snatcher and I'm living in this community, ha? I'm not gonna snatch someone in the community kasi they know what I can do. I'm gonna target someone who's not from my community. Now, what Alvin is saying is the nuno maybe is targeting you because you look like not from here. Yes. You know, do you point a lot? With the lips is okay. The lips is okay. When you do that, it's okay. Pero when you do this, oh no. Oh, hindi pwede yun. Something will get big. Ayan. Ano? Totoo ba yan? Yeah. Ay, walang nangyari. When you pee on concrete wall, it's okay. There's no nuno there anymore. But okay. when you pee on talahiban, the overgrown. Bawal yun. Oo. There's a mound. If you the black dwarfs Kasi will get you. diba yung duwende, sila ang bahala dyan. Oh, alam ko na yan But there's a loophole.
But there's a loophole. Tabi-tabi po. Yes. The Filipinos are very polite. So you can do whatever you want as long as you ask permission. Ayan. Yes. Yes. Consent is king. Even while doing. Ay, pwede din. Oo. Pero what sport? What sport yung dumali? Dating nung high school ako, nag-wrestling ako. Wrestling? Varsity wrestler. Oo, tropa. Alam mo, ito lang na napansin ko, no? Usually, mga American movies, American series, meron talaga silang background ng wrestling. Kasama ng PE na, kasama ng curriculum ng wrestling, ano? Sa Pilipinas, walang ganyan. Walang wrestling. Hindi uso yung wrestling dito. No! Talaga? No! WWE na agad. Ang alam namin na wrestling ay Hulk Hogan. No! Sasabihin ko ito, sa training ko sa Marine Corps, yung pinakamalaking nakakatulong sa akin, yung wrestling as a sport. Yung background boss na sa Kasi wrestling. meron kami isang laro sa Marine Corps, King of the Circle. Ibig sabihin, meron kami mga sandbag at sa loob ng mga sandbag may dalawang Marine, nagpa-face off sila. Nagre-wrestling, bawal yung yung Suntok. pagbugbog, yung suntok. Pero yung unang Marine para mag-tap out, lalabas siya, tapos may fresh Marine papasok para lalaban na. Sasabihin ko lang ito, sa King of the Ring, ako laging yung hari. Wow! Tropa to. Tropa talaga yan. Sige. Pero sa wrestling experience ko yan. Kasi Subukan ang ganda nyo. ng wrestling. Subukan yung yabangan kami. Isang chat lang to. Isang chat lang. Kuya Kurt, medyo napatrobol ako dito. Doon na ako. Oo. Nakakatawa. Nagkaroon ako ng konting insight sa loob ng militar. Oo. Alam mo yun? Sobrang sobrang valuable. I'm not gonna say na sobrang fan ako ng war movies. Siyempre, oo. Hindi naman talaga. Hindi ako fan ng any movie at all. Sa totoo lang, alam nila Alvin yan. Hindi ako nanonood ng movies eh. Pero curious lang din ako kasi noong mga panahon ng mga Saving Private Ryan, Black Hawk Down, Oo. yung mga yan, parang ano yan eh, parang early 2000, puro ganyan yung pelikula eh. Oo. Parang ganun eh. 'Di ba? Kaya medyo exposed din ako sa mga ganyan. Kasi si Papa, lagi nanonood ng ganyan dati, 'di ba? Yeah. Yung papa ko napatay na. Oo. Ay. Patay na ba? Patay na yung papa ko. Oo. Anyway, pag kumakain ka dito sa mga karinderya, bilang technically outsider sa Filipino cuisine, Oo. ano yung mga bagay na napansin mo in contrast dun sa mga kinakain nyo sa inyo? Wag na tayo sa basic like yung, lahat may kanin. Obvious Oo. naman yun eh. Pero ano yung mga bagay na napansin mo sa eating habits and sa food choices sa mga Pilipinas contrast sa kinalakihan mo? Katulad ng yung sinabi mo kanina noong kapag nagkarinderya kami or nagkarinderya tayo, yung sabi mo is lahat ng mga pagkain pang Pinoy is community serving. So napansin ko yan, lahat ng mga serving ng mga Filipino food is always for the community. Yeah. Hindi talagang nag-iisa-isa lang yung mga serving. Yung mga ulam mo lang serving spoon, di ba? Oo nga. Oo. At tapos, bukod dyan, yung lasa is medyo, yung napansin ko ito dito sa Pilipinas, is medyo sweet. May mahilig kayo sa sweet at mahilig kayo sa maasim. Yes. And then mahilig kayo sa mga sausawan. yes. Yun talagang napansin ko. Kasi doon sa amin, wala kaming sausawan doon sa US. Ketchup, Parang ganun. ketchup lang, pero parang more condiment talaga yun, di ba? Yes. It's more thick. Pero dito yung mga dipping sauces nyo, talagang natutuwa ako sa mga dipping sauces. So eto no. May condiments naman kayo sa US. Like ketchup, mustard, Ayan. mayo, ganyan. Mayo. Pero how do you see it? Like, kunyari meron kang ulam tapos may mga condiments yan. Kasi definitely, ang lahat ng condiment either to modify the food para sa kagustuhan mo. Oo. How you like it, di ba? Pero, meron bang... Kasi sabi ko sa'yo kanina nung kumain tayo, walang rules dito. Oo nga. Kahit anong gusto mo. Sa culture ba na kinalakihan mo, meron bang certain rules pagdating sa condiments? Parang wala. Wala, preference lang. Parang preference lang, tapos kunwari yung ketchup, lang siya, hamburger tsaka hotdog. Paminsan-minsan sa mac and cheese. Pwede mong gamitin yung ketchup sa mac and cheese. Ketchup sa mac and cheese? Yung banana ketchup, yung US ketchup. Never ko pang ginawa yun. Kasi Mac yung and ketchup cheese? namin is not matamis. Yung Yeah. ketchup namin is more maasim, di ba? Natikman mo na ba yung tomato ketchup dito? Of course. Matamis. Matamis siya. So yung tomato ketchup nyo sa inyo ay hindi ganun katamis. Hindi. So parang siyang tomato sauce? Ha? Parang siyang tomato sauce na may konting tamis? Parang tomato sauce kasamang sugar, Oo. di ba? Pero hindi kasi lasa ng banana ketchup. Mas matamis yung banana Of ketchup. course, of Oo, course, oo, of oo. course.
Nung kumain ka ng banana ketchup dito, una mo na experience ng banana ketchup, na-weirdohan ka ba? Oh, syempre Kasi sanay ako sa lahat ng mga bagay doon sa US. So, yung first na natikman ko dito, halos lahat ng mga pinakaunang natikman ko dito, nabigla ako. Kasi hindi ako sanay. Yung first time na nakita ko na kumakain kayo ng rice 3 times a day, Yes. nabigla ako doon. Nabigla ako sa Adidas na kumain ka. Lahat ng mga piraso ng hayop ginagamit nyo. Yes. Doon sa amin, napaka-wasteful kami. Siyempre, hindi namin ginagamit yung heart, liver, intestines, Yes. lahat naman yun, tinatapon namin. Dito kain yan. Dito at masarap din. Yes, So, of course. diba? So, parang talagang sanay ako sa mga yung ginagawa namin sa US. But here, syempre, matagal na ako na dumaan dito sa Pilipinas. Sanay na ako. Yun pala yung tanong ko. Kasi, sabi mo, ang term mo ay nasanay ka na. Oo. Pero, nagkaroon ka ba ng period sa buhay mo kung saan you're basically training yourself sa food? Or talagang gusto mo ba siya to begin with? Hindi. So, yung first time na pumunta ako dito sa Pilipinas as a missionary, yung nanay ko, bless her heart, so na-meet ko sila sa airport. Binigyan na ako ng maleta for medical supplies. Okay. Tapos, yung maleta niyo yun, dapat puno siya ng mga medical supplies. Hand wipes, gauze, band-aids, lahat na. Kasi standard yun para sa mga missionary yun na pupunta sa mga ibang bansa. So, kinuha ko sa airport, tapos dinala ko sa napakahabang biyahe papuntang Abra, yung first area ko. Tapos yung kapag nandoon na ako sa bahay kasama ko yung companion, ang tawag, yung companion mo. Kasi laging 2x2. Yes. 2x2 kami. Binuksan ko yung maleta, puno siya ng American candy. Oh. So, grabe, sabi ko, grabe nanay, natutuwa ako dyan. Pero, nahirapan ako sa Filipino food for the first month na nandito ako. Nung missionary ka pa? Nung missionary ako. Di ko kaya yung rice 3 times a day. Hindi ako sanay sa mga ulam, iba't ibang Maalat, putahe. no? Lahat, bago lahat sa akin. At ito yung talagang pinaka-first na binisitahan kong bansa bukod sa US. So this is my first ito yung time. talagang first international experience ko. So for the first month na yon, yung lamang kinain ko was yung candy galing sa maleta na yun. Ang sakit ng laman ko. Puro asukal! Oo nga, purong asukal dyan. So after, nabuho, or ano yung salita dyan? Buhos. Binuhos. Binuhos ko na yung candy na yun. Parang pinili na akong kumain ng pagkain. Filipino ng Pinoy. food. Oo. So after about a few weeks of wala akong choice, Nasanay ka na. nasanay na. Oo. Tapos natutunan mo na rin mahalin. Oo nga. Yan. After a time na natutunan mo dyan is how to appreciate the local Yes. food. Yun kasi yung lalo drastically magkaiba yung culture natin. Oo nga. Food culture, sobrang iba talaga. Kanina nga tinanong kita what do you usually have for dinner? Sabi mo, chicken, Broccoli, maybe potatoes. Oo, maybe potatoes. Tapos, all of them are cooked individually. Oo. Parang ganon. Oo. So, 1-1-1, parang ganon. Ganon. Unlike dito sa Pilipinas, boom, isang Oo. kaldero. Ganon. Diba? Unless may casserole. Unless Casserole. bukod sa mga casserole, mga stew, parang ganon siya. Nag-iisa lang lahat ng mga putahe namin. Ang weird no? Like, hindi, I'm not saying weird in a bad way. Weird kasi hindi yun yung culture na Kakaiba. kinalaki. O kakaiba siya. Kasi like, nag-try akong di ba, dito nga ako sa journey ko. So, meron akong, tinakount ko yung macros ko. Ayan. So, protein, carbs, fat, kinakount ko lahat yan. Before, tumigil lang ako kasi nakaka-stress, man, promise. Pero, nag-try ako kasi ang pinaka-satiating na pagkain sa buong mundo ay potatoes. Oo. Nakakabusog siya. Oo. Para sa calories sa kanya and carbs sa kanya ibigay sa katawan mo. So, nag-try ako for a while meron akong chicken na 200 grams, which is a lot. Marami yon. Mahirap ubusin yung 200 grams sa manok. 150 grams na potatoes. Tapos, 200 grams na gulay. Ang dami nung meal na yon. Marami siya. Volume-wise, ang laki niya. Promise, ang pinaka nahirapan ako na aspect nung dish na yun ay yung patatas. Ayun, patata. Oo, nahirapan ako doon. Nakakabusog talaga. Nakakabusog siya. Tapos, noong una okay lang. First week, okay lang. I can do this forever. Ganyan. Tapos? Pero after nung second week, Sawa agad. patatas. Oo. Patatas. Ano ba naman yan? Paano niluluto mo yung patatas? Kasi ang daming mga iba't ibang recipe. Boiled lang. Diba? Ay, boiled lang. Boiled lang with salt. That's it. wow. So, the simplest form. Oo. Oo. No oil, no whatsoever. Wow. Walang kahit ano. So, Ang hirap.
maybe yun yung dahilan kung bakit ako naumay. So dumating yung point na I can finish the chicken, I can finish the vegetables, pero yung potatoes, hinahirapan talaga Pilit ako lang. ubusin. Oo. Ang hirap ubusin ng patatas talaga. Ginawa kong next meal, meal prep ko, 100 grams na lang. Oo. Ang hirap pa rin. Then after, tinigil ko na yan, sabi ko, bakit ganun? Ang daling kainin ng rice, ang hirap kainin ng potatoes. Ang hirap talaga kainin ng patatas, men. So ngayon, bumalik ako sa patatas. Kumbaga sinacycle ko lang siya. Ay, Oo. oo nga. Kailangan yun. Doon sa amin, mahilig talaga kami yung mga Amerikano sa patatas. Ang dami mga iba't ibang, may scalloped potatoes, may mashed potatoes, may french fries. Ang dami mga iba't ibang uri ng potatoes. Tsaka bukod sa dishes kasi sa potatoes, ang dami rin iba't ibang klase patatas sa inyo. Di ba? May red potatoes, Yes. may Idaho potatoes, may fingerlings, lahat lang. Dito isa lang eh. Ano yung meron Patatas dito? lang. Ay, patatas lang. Patatas lang, like potato. I mean, I'm sure may mga maliliit na farms na gumagawa ng specialty potatoes, pero yung at least readily available para sa majority ng population, like patatas lang. Tapos yung patatas dito, medyo malait. Diba? Pipiliin mo siya. Okay. Pwede ka naman makahanap ng malaki, pero like for example, no, Ano yung malaki dito? Ano yung isang... Ganyan. Ay, okay. Malaki yan. Kasi laki dun Oo. sa amin, oo. malaki yan. Yang malaki na patatas na yan, honestly, medyo mahirap siyang ibenta. Feeling ko, hindi ako nagtitinda ng gulay, pero feeling ko, kasi for example, magluluto ka ng afritada, 1 kilo, tapos ganyan kalaki yung patatas, hindi mo naman pwedeng i-store yung half ng potato. oo nga. Kailangan ubusin mo. So mas prefer ng mga Pilipino dito, medyo Yung maliliit. oo. Pero ayaw din naman ng Pilipino nung marble potatoes. Yung sobrang liliit naman. Oo nga. Oo, kasi ang mentality siguro ay ang hirap balatan yan. Ay, Kasi, kaya pala. karamihan ng Pilipino nagbabalat ng patatas. Ako, ever since, kahit carrots, lagi kong ina-advocate na huwag nyo nang balatan ng carrots, huwag nyo nang balatan ng patatas. Oo nga. I don't feel it kasi masustansyang balat. Masustansyang balat oo ng nga. potatoes. Tapos masarap din yung mga putahe nyo kasamang potatoes. Yung yung isang ulam na yun, Afritada. giniling. Giniling. Kapag kasamang, paminsan-minsan kapag nasa set ng The Master Cutter, may mga takeaway box kami. Yes. At kadalasan merong giniling for Yes. one of the 3 meals. Tapos kapag may kasamang patatas, natutuwa ako dyan. Yes. Ang sarap. Ganun siguro talaga, no? Sabagay, siya nga sabi niya, nahirapan siya sa kanin 3 times a day eh. Oo. Ako, mahirapan din ako sa patatas 3 times a day. Baliktad. Baliktad. Pero taga New Jersey ka, kaya dapat sanay. Ay, well, yes. Because in New Jersey, we eat the potatoes raw. Gusto ko lang di malaman yung 1 portion ng potato mo per dinner. Curious talaga ako sa pagkain eh. Gano'ng karami yun? More or less. 1 cup, less than a cup. Maybe malapit sa isang cup. Malapit sa isang cup. Maybe kulang pa ng konti. Okay. Kasi dito sa Pilipinas, kung rice ang pag-uusapan, si Alvin in particular, tsaka si George, actually lahat naman, 2 to 3 cups of rice and per meal. Marami yun. Ano ba yun? Hindi. Cook rice yun. syempre, Oo. cook rice. Cook rice. Syempre. Hindi bigas. Ang manok, patutukayin kita ng bigas? Syempre. Pinapakain sa inyo. Alam ko manukan yung bahay. Mano ka yan. Pero ang sinasabi ko, ang dami talagang mag-starch ng Pilipino. Yeah. Ang sabi, si Alvin may nabasa siya before saying na ano daw yung indication, signs na mahirap kayo dati. Isa daw sa indicator nun ay sobrang dami mong mag-rice. Ay, oo. Oo. Tapos konti lang ang ulam mo. Kasi mahal ang ulam. Doon Tapos sa dadami amin, mo yung rice. patatas. Sa inyo patatas, At ganun. saka tinapay. Tinapay. Yun yung dalawang kung mahirap kang tao. Yun ang kakainin mo talaga. Kasi mura lang doon. Mura sa amin. lang. Pero nakakapusog. Dito, kanin talaga. Tsaka ang kanin kasi sobra accessible. Kahit saan nga. makakabili ka ng kanin. Kahit 7-Eleven makakabili ka ng kanin. Ng bigas. Kahit kanin makakabili ka. So sinasabi ko lang, well, medyo, kung isipin mo, maalat magluto ang Pilipino kasi always paired with rice. Yeah. 'Di ba? Like I'm guessing yung level ng alat ng pagkain ng Pilipinas hindi same ng level ng alat sa inyo. Hindi. Kasi like paano ba? Like you eat the chicken on its own, then kakain ka ng potato, then kakain ka ng broccoli. Alam mo kasi parang yan yung isang stereotype sa mga puti doon Oh. sa Amerika na wala kaming pampalasa sa pagkain namin. Actually stereotype 'yan. Medyo totoo yan. Talaga? Salt, pepper lang. At least sa nanay ko, bless her heart, medyo limitado talaga yung bilang ng mga putahe na niluluto niya. Oo. At yung pampalasa niya dyan is usually salt and pepper lang. Talagang salt and pepper lang, walang spices, ganyan. Paminsan-minsan lang. Sa bagay, mga Pilipino, hindi rin naman nagsa-spice eh. Ano ang spice natin? Paminta.
Di ba? Oo. Or siguro naglalagay tayo ng curry Garlic powder. May mga taong ayaw pa ng curry powder, di ba? No? Ang laki talaga ng pagkakaiba. Natutuwa ako na nasanay ka sa manner of eating ng Pilipinas. Pero gusto kong isplok mo sa kanila, sabihin mo sa kanila yung mga bagay na pinaka namimiss mo sa Amerika. Di ba may nanghihingi ako no ng Oo, pagkain di ba? oo, Sabihin natin isa-isa sa kanila. Yung isang pagkain na talagang namamiss ko is yung siyempre yung niluluto ng nanay ko. Meron siyang isang lasagna na niluluto niya. It's like may ground beef siya, tapos ilan ba yung mga layers. Tapos may ricotta cheese, Ooh, ricotta may yellow cheese. Depende kung ano yung attitude ng nanay ko kung ano yung gagamitin niya na cheese diyan. Pero napakasarap yan, tapos ibe-bake niya, napaka-crispy, napaka-lutong talaga yung cheese diyan sa taas. Oh, ang sarap talaga. And then also din yung carne asada fries doon sa amin. Carne Kasi asada Utah, fries. ang laki ng Mexican population namin. talaga? Oo, ang dami mga Mexican. So ang daming namin mga Mexican restaurants, authentic na Mexican restaurants. Meron silang carne asada fries. Ibig sabihin, hinahiwalay nila yung steak, tapos ilagay nila sa taas ng French fries, tapos kasamang sour cream, kasamang pico de gallo. Ang sarap talaga. Carne asada essentially translates as grilled meat. Ayan. Oo, kundi ako pero beef siya, di ba? Beef siya, tapos yung lasa, ay, hindi ko alam kung yung talagang ginagamit nilang pampalasa dyan, pero ang sarap talaga. Oh, lahat ng mga Mexican yung beer. Actually, meron din kayong mga birria taco dito. Nakikita ko parang uso na yung mga Nauso birria. yan dito a few years Diba? ago, yung birria taco. Ay, okay. So, nakakain ako once. Masyado siyang rich for me. Oo. Super rich ang birria tacos. Tapos mamantika siya. Kasi basa yun Basa Oo yung nga. tacos Wet yung Pero tacos masarap. Masarap siya. Yung natutuwa ako dito sa Pilipinas kasi siyempre ang daming mga OFW, Yes. lalabas sila ng bansa, babalik sila for kapag retired na Yeah. o siguro gusto nilang ipatayo ng isang negosyo. So yun ang pansin ko is ang daming mga Pilipino lalabas sila ng bansa para magiging chef sa isang cruise, sa isang resto sa France, New York, kahit saan. Tapos kapag bumalik na sila dito sa Pilipinas, may sarili silang negosyo na resto. So ang daming iba't ibang uri ng pagkain ngayon dito sa Pilipinas. Pati Mexican, French, American, lahat-lahat. Parang nagiging sikat na talaga yung international flavors dito mismo. At yung maganda dito is you make it your own. Yes. So parang may Filipino twist sa lahat ng mga ganon. Correct. Tsaka feeling ko rin kasi, kunyari ikaw ay isang entrepreneur, ang hirap sabihin na, magtatayo ako ng Filipino restaurant sa Pilipinas. Oo. Kasi ang dami Ang daming kalaban di ba? Oo. Tsaka again, tulad ng sinabi ko sa'yo, paano ka gagawa ng pinakamasarap na sinigang sa restaurant kung ang pinakamasarap na sinigang ay matatagpuan sa bahay nyo? Oo nga. 'Di ba? Yun yung pinakamahirap din talaga. Oo. Kuya Kurt, may tatanong lang ako na medyo sensitibong bagay. Oh, sige po. Ikaw ba ay single? Sa tingin mo, Tingin ko single to. single na single ako. Single na single. Yung last relationship ko, naghiwalay kami bago lumipar ako dito kasi ayaw niya magiging LDR. Yeah. So nag 3 years ako sa relationship na yun. So single na ako for almost 2 years na. 2 years, 2 years na. So, actually hindi naman mahalaga kung ikaw ay single. Ang mahalaga ba is are you looking? Depende. So Depende talaga. ipagpalagay natin na you are looking. Ano ba ang talagang hinahanap mo? Showbiz na to. Ano ang hinahanap mo? Ano ang hinahanap ng isang Kuya Kurt sa isang potential partner? Parang fast talk na Yes. kasama ni Boy Abunda ito. Tama. Yung, Boy na bundat. yung, yung pinakamahalaga sa akin sa paghahanap ng jowa sa isang yung partner mo is syempre kailangan na maganda siya sa labas at sa loob. Yeah. 'Di ba? Tama. Kailangan na may attraction ka sa kanya, pero kailangan na may attraction ka sa mga ugali niya. Yun. Kailangan na malasakit, mabait, mapagbigay, malapit siya sa kanyang family, so family oriented. Gusto ko sa mga babae na may passion din May sila. passion, yes. Kahit ano yun, kahit ano yan yung trabaho nila or Hobby. rock climbing or cooking. Sport, Basta may interest sila sa isang bagay. Yan yung talagang mahalaga sa akin. Pero when the love bug strikes, Wala kang magagawa. magagawa. Yan Yan talaga yun Oo, so
ewan ko lang, nagwo-wait lang ako. Nagwe-wait. Hinahanap ko pa. Nandoon siya Kung sa nasa isang hindi ko alam kung saan pero nandoon siya. Baka nasa bandang ano lang yan, tayuman lang yan, hindi natin alam, di ba? So, oo, yun nga tatanong ko, okay ba sa'yo ang Filipina Beauty? Oh, syempre, dito ako sa Pilipinas. Di ba? Pero sasabihin ko lang ito, sinabi ko lang ito sa inyo kanina, kakaiba yung mga Pinay kasi madali lang para sa kanila magmahal, madali lang para sa madali lang para sa kanila magalay. Tama. Di ba? Madaling magmahal, madaling magalit. Ang So, sinasabi ko mag-ingat lang, ka lang dyan. oo, mahalin nyo mabuti ang mga asawa. Ayan. Kasi I'm sure, ang gusto mo na pang settle na, gano'n na ba? O not necessarily pa? Parang kasi alam mo, 44 na ako. At parang nasanay na ako sa aking individualism, yung autonomy. Binata life. Kasi sa pag binata ka, hindi mo kailangan ng payag galing sa partner mo. Pwedeng kung gusto mong lalabas ka. So, parang nasanay ako sa buhay na yon. Pero for the right person, babaguhin ko ang lahat. 'Di ba? Yan yung tamang mindset. Kung Tama yun. hahanapin mo yung tamang person, if they add to your life, dapat kukunin mo sila. Tama, Kasi, tama. 'di ba? Napakaganda, napakaganda. O sa mga inaanak ko diyan na nanonood, ilagay mo dito, Jerome, ang Instagram ni Kuya Kurt. Mag-message na kayo sa kanya na merong biodata, 1x1 full body picture. Oo. Tapos isang page sa slam book. Anong slam book? Slam book. Slam book is a very weird thing na ginagawa namin nung elementary kami. It's essentially a book, notebook na Mga sinaslam mo. no. No. Di tama yun? Meron siya. No. It's a book na merong name, profile technically with personal questions. Who is Okay. your crush? What is your motto Ay. in life? Favorite color? Yun ang Ay, okay, slam book. ganon. Ewan ko nga yung mga bata ngayon kung nagsa-slam book pa. Wala na siguro. Wala ganun ngayon. Wala na siguro Ay, ngayon kasi may nawala. Facebook na eh, 'di ba? Oo. Malalaman mo na lahat 'yan, 'di ba? So ngayon, pag ikaw may crush, hahanapin mo yung kaklase mo na napa-entry niya na yung crush mo doon sa slam book niya. So Ay. titingnan mo ngayon lahat ng impormasyon doon. Ay, paborito niya daw kulay ay fuchsia. Ano yun? Wala pang Google noon, hindi ko alam kung Oo ano nga. yun, di ba? So, doon ka kukuha ng impormasyon tungkol sa crush mo. So, Okay. kailangan merong one page ng slam book kayong isa-send kay Kuya Kurt para alam niya na. Or siguro biodata. And Baka na ngayon Oo, malakas si Kuya Kurt. Ikaw ay lumalabas sa mga palabas sa TV. Oo, ikaw ay nagpapatuloy ng vlogging. Oo. So, ano ba ang mga gagawin mo sa mga meron ka bang like parang master plan o talagang you're just going with the flow? Alam mo, Ninong Ray, yung talagang unang isip ko kapag pumasok ako sa career na ito bilang content creator. Alam mo, kung gusto mong maging content creator, high failure rate. Di ba? Katulad ng mga startup business, high Yes. yung failure rate. So sabi ko, okay, hindi gagawin ko ito para sa pera, para sa kasikatan. Gusto kong itong gawin dahil passion ko ito. Kasi gusto mo to. At hahanapin ko rin ang kapayapaan sa aking sariling buhay. So para sa akin, parang hindi ko alam kung kung medyo pangit itong ugali, pero wala akong talagang master plan. Parang pang-araw-araw talaga yung buhay ko. As long as I'm doing my best at gumagawa ko ng contents, natutuwa ako sa mga ginagawa ko, okay naman yan sa akin. Magmasaya ka sa buhay. Ano ba yung quote na yon from ano ba yung pelikula na yan kasama ni Jim Carrey where he always says yes. Ano yung Yes, man. Yes, man. I'm always saying yes sa mga bagong pakakataon. So that's parang yan yung secret ko, yan yung master plan ko is always say yes to the dress. Tama. Ayan. Maganda. Nakakatuwa. Pero ito, curious lang din ako. Most of your friends, kasi you spent most of your life sa US. Tapos, anong reaction nila? Anong nalaman nila na technically celebrity ka na dito sa Pilipinas? Oo, naiinggit. Naiinggit talaga. Kasi katulad ng sabi mo, it's never late to change your career. Tapos lahat ng mga kaibigan ko, nasa 40s din sila. Yeah. Tapos married na, may ilang mga anak, may career sila. Tapos nakita nila na binago ko ang lahat. So lumipat ako sa ibang bansa, may bagong career. So natutuwa sila na nakikita nila yung bagong mga ginagawa ko. They're happy for me. Pero syempre natutuwa din sila na I'm following my dream. So parang
may kaunting jealousy dyan, pero they're happy for me as well. Kasi talagang katulad ng sabi mo, parang kakaiba kapag quarantine ka na, tapos bago pa lang ang lahat sa Oo, buhay mo. bigla mo pumasok ka sa bagong career. Oo. Sa ibang bansa, sa ibang kultura na hindi ka pamilyar. Hindi ano yan. It's not something you do lightly. Oo. Pero you only live once. Tama yan. Diba? Tama yan, di ba? Ako, hanga talaga ako sa ginagawa mo, especially yung pag-aaral ng Filipino language. Ang hirap aralin Oo nga. ng Sobra. lengguwahe namin. Isa siguro sa pinakamahirap yung lengguwahe natin. Tsaka, ako na-appreciate ko lang kasi paminsan-minsan, yung sarili mong kultura, sarili naming kultura, na-take for granted na lang namin kasi it's just there. Alam mo yun? Now to see a person from the outside appreciating our culture makes me appreciate it more. Oo. Alam mo yun? Na parang, yung karinderya kasi, andyan lang yan eh. Like, it's Laging something that you nandyan. pass by, hindi mo masyadong iniintindi. Pero when you see someone find beauty in the mundane, parang wow, nakakatuwa naman. Kung siya na-appreciate na itong bagay na to, hindi ba, tingin ko, dapat ako rin kasi kultura ko yung bagay na yun. Doon ako Oo. doon ako napapaisip eh. Pero alam mo, kasi parang universal yung feeling na yun. Kasi kahit dun sa amin, for the World Cup, dumaan sa amin sa US, ang daming mga iba't ibang lahi, mga iba't ibang bansa. Naging viral sa TikTok yung mga reaction nila sa US culture, yung barbecue, yung mga fireworks, yung mga ganon. At kami, yung mga Amerikano, natutuwa kami sa reaction nila. Sabi namin, it's parang fresh set of eyes sa mga bagay na sanay ka na Sanay dyan. ka na. So, I think it's universal na kapag meron kang yung nakakita mong tao na ini-enjoy nila yung parang regular na bagay tungkol sa buhay mo, yung mga karinderya, yung mga barbecue stands sa US, kahit ano-ano siya, natutuwa tayo dyan because it helps us to learn to appreciate yung regular na buhay natin. Yeah. Diba? Alam mo, karamihan sa amin dito, karamihan ng Pilipino, exposed sa American media. Oo. 'Di ba? Sobrang dami naming diyan. So, to a certain degree, meron kaming parang ako personally, no. Dahil sobrang exposed kami sa American media, parang meron akong sense na parang okay, gets ko yung culture na yan. Oo. Pero it's just media, alam mo yun, movies, ganyan. Isa rin talagang gusto kong puntahan na bansa ang US para ma-compare ko sa kung ano yung nakikita ko sa media. Hindi ka nakapunta sa US? No, not Hindi yet, pa. not yet. Isa yan sa mga gusto ko talagang puntahan. Like, alam mo isang gusto kong matikman talaga? Yung mga mga smoked meats Ayun. sa Texas. Yung mga ganyan, gusto ko matikman yan. Kami ni Alvin dati, wala kaming ibang ginawa kundi manood ng Man vs. Food. Ayan. Ni Adam Richman. Di ba? Naalala mo yun, Bin? Tapos Oo nga. sabi ko, kakainan ko lahat dyan kapag napunta ako sa US. Ang Ganyan. sarap talaga at nakakatawa yun kasi yung barbecue dun sa amin, iba-iba yung mga region ng barbecue. Iba yung Louisiana barbecue versus yung North Carolina versus yung Texas. Yung brother ko, si Austin, darating siya dito next month. Master smoker siya. So, mahilig siya sa mga smoked barbecue meats. Oh, wow. Magaling siya talaga sa dyan. So, he's excited to try yung mga barbecue dito sa Pilipinas para kinikontrast niya. Hindi, yung barbecue ng Pilipinas kasi yung nakastick. Ibang-iba yun sa barbecue nila sa US. Pero marami na rin nagbebenta ng smoked meats dito. Oo. Marami na rin talaga. As in, marami na rin talaga. Nakatikim na ako eh. Okay naman siya, pero wala akong reference point. Hindi ko alam kung ano talaga yung lasa ng totoo. Pero hindi natin alam. Baka mamaya, mapunta kami ni Kuya Kerr sa Amerika, doon kami magkarinderya. Sige. Anyway, dyan na nagtatapos ang ating episode. Pero bago magtapos siya, Kuya Kurt, meron lang akong gusto iabot sa'yo. Okay. Bago ko ibigay itong regalo na to, Kuya Kurt, meron lang, baka meron tayong question from the audience dyan. Okay. Hindi, si Kuya Kurt, Opo. nakwento ni Kuya Kurt, ang dami niyang napuntang bansa. May mga naging jowa ka ba doon? Baka may anak ka sa Africa, Kuya Kurt. Di natin alam. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Hindi, joke lang. Wala akong bata. Siguro. Hindi ko Siguro. Hindi ko sure. Akin na. May tanong din Ano, ako may eh. tanong Ay, ka okay. na. Ano tanong mo? Tanong ko lang kay Kuya Kurt kung anong lugar sa Pilipinas ang gusto mong balik-balikan? Ay, alam mo, either parang torn ako between Tagaytay and Baguio. Kasi malamig yung panahon. Yes. Medyo natural na naiinitan akong tao. So, I'm always a little hot. Alam mo, Kuya Kurt,
pumunta ka sa Baguio and explore mo yung cuisine nila doon, iba Oo rin. nga. Ang sarap doon. Iba rin talaga. Kuya Kurt, maraming salamat sa mga na-impart mo sa aming kwento, knowledge, experience. At dahil dyan, meron kami regalo sa'yo. Sige. Yan. Galing ito sa mga kaibigan natin mula National Blade Works. Ay, wow. Ito ay napakagandang kutsilyo na pwede mong gamitin sa pagluluto. Ikaw ba ay nagluluto? Oo, Nagluluto. paminsan-minsan. Oo, Yan, nagluluto very good. ako. Oo. Pero ito ang best part dyan. Ninong Rai. Ay, nako. Diba? Ninong Rai loves Kuya Kurt. Yes. Diba? Napakaganda niyan. Kuya Kurt, ang hiling ko lang sa'yo ay gamitin mo to. Oo. Kasi napakaganda nitong kutsilyo na to. Iba kasi dinidisplay eh. Pero mas magandang gamitin mo siya. Oo. Promise yung tatak na yan. Promise sa gamit namin dito, hindi natatanggal yan. Promise, ilang taon na yung ibang kutsilyo namin dyan, hindi natatanggal talaga yan. Promise, wag mo lang sasadyain. Pero kunyari, Laser edge ba yan? Yes, I think. Hindi talaga yan matatanggal. Promise. Pattern lang siya. Ganda. Mali ba yun? Mali yun, Ay, sir. okay, Mali okay. yun. Ibang kutsilyo yan. Lumalabas. Ang ganda, no? Wow. Pero Kuya Kurt, wait lang. Hindi pa sa'yo yan. Ay. Kasi, isa rin sa kultura ng Pilipinas, naniniwala kami sa mga pamahiin. Alam mo ba ang pamahiin? Hindi. Ang pamahiin ay certain beliefs. Mga small beliefs siya. Ay, okay. Yun. Sa Pilipinas, we say na bawal kang magregalo ng sapatos. Oo. Kasi kapag nagbigay ka ng sapatos, it signifies na aalis yung tao na yan sa buhay mo. Bawal ka ring magbigay ng panyo, handkerchief, or towel kasi it signifies na paiiyakin mo daw yung tao. Ngayon, meron din ganun sa kutsilyo. Sinasabi na kapag nagregalo ka daw ng kutsilyo or any weapon, magkakagalit daw kayo ng tao na yun. Sa lahat ng na-interview ko, ito ang pinaka-ayokong makagalit. Teddy bear talaga ako ngayon, Mare-wrestling guys. ako. Babalibag ako. Macho-chokes lang ako. Pero, may loophole ang sistema. Ano yun? Oo. Okay. Tulad ng lahat ng bagay sa Pilipinas, lagi may loophole. Pati ang pamahiin may loophole. Hindi ko binibigay sa iyo yung kutsilyo na yan. Okay. Binebenta ko tong kutsilyo na to sa halagang piso. Ay, okay. Yes. Oo. May piso ka ba dyan? Kung $1 yan, okay lang. Times 50. Times 60. Oh. Actually, ay, sa bagay, may isang piso ako dito sa bulsa. Sabihin mo sa akin, Ninong Rai, binibili ko ang kutsilyong ito sa halagang piso. Ninong Rai, binibili ko po itong kutsilyo na to, halaga ng $1 piso. Yan. Kuya Kurt, binibenta ko ang kutsilyo na to sa halagang piso. Maraming salamat. Ang ganda niyan. Promise, yan ang... Yang ganyang style ng kutsilyo, gustong-gusto ko yan kasi it helps you scoop the ingredients diretso sa pot. Ay, oo nga. Yes, mas Ganda. maganda siyang gamitin. Kuya Kurt, maraming salamat. Thank you, Thank you so much. Yun, nagmano na. Yan. Ayan. Thank you, Ninong Rai. Maraming salamat. And mga inaanak, follow nyo si Kuya Kurt. Kuya Kurt, invite mo naman sila sa social media mo. Guys, nandun ako sa social media, Kuya Kurt Official. Hanapin niyo ako para sa sikat pa. Yan, tama. At oo nga, promote mo rin Kuya Kurt yung mga palabas mo. Ay, oo nga. The Master Cutter, guys. Meron ko isang character dyan. Si Kuya Kurt ang pangalan. Meron siyang isang Ikaw yun? Hindi ako yan. Yan yung character ko. Character lang. Convenient lang na parehas yung pangalan namin. Sakto lang. The Master Cutter on GMA, Monday through Fridays, 8 p.m. guys. Abangan nyo yan. Yan, napakaganda niyan. Panoorin nyo. Concert, wala kang concert? Wala yata. Wala Meron pa. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Oo. Single si Kuya Kurt. Single. Mag-message na kayo. Akin lang Huwag niyo sirahin buhay ni Kuya Kurt Dumaan muna kayo kay Ninong Rai. Siya yung bahala sa paghahanap. Kuya Kurt, mawalang galang na. Oo nga. Huwag ka sana magalit sa akin. Hindi naman. Pero umuwi ka na. Sige. Kasi lumalakas na, no? Dumating na yung ulan. Baka hindi ka makalabas ng Malabon. Maraming salamat, Kuya Kurt, hanggang sa uulitin. Maraming Thank salamat, you. Next time, Thank you, magkakarenderya guys. kami sa Amerika. Kami lang. Thank you. Thank you, guys.